Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, April 3, 2025 at nag-umpisa ng mabuhos si Philippine Stock Exchange natin. So, kahapon medyo pinitik pa siya. Naging maganda tuloy yung closing natin kahapon pero yun nga nakita natin net foreign sale pa rin naman tayo. And then ngayon, so lumabas na yung effective na kasi ngayon yung mga tariffs na ginawa ni Donald Trump doon sa Mexico, sa China at saka bandang Canada. Pero para lumalabas lahat na yata ng product na pumapasok sa US market, meron siyang blanket na 10% na tariffs. Yung mga pinag-usapan natin na mga major na countries, mas malaki pa doon. So more than 25%. Kasi may mga doble patong pa siya pag meron siyang hindi nagustuhan kapag lumaban ng tariffs yung halimbawa China lumaban sa kanya. So matindi itong trade war na to, and marami nga nagsasabi na ito yung mag-umpisa ng mag-cause ng mataas na inflation doon sa bandang US. So kahit wala namang masyadong epekto sa Pilipinas kasi hindi naman tayo masyadong nag-export, di ba? So mas maraming tayong import kaysa export. So kahit na wala tayong masyadong kinalaman doon, yung pagbaba kasi ng economy ng USA. So, maapektuhan pa rin siya ng Philippine Stock Exchange natin. So, regardless, talo pa rin yung mga nakikita natin na posibleng epekto. Kasi makita mo ngayon, may mga buhos ulit yung mga big caps natin. So, si BPI, binawi din yung spike niya kahapon, bear trap yung nangyari. So, nag-drop din siya ng more than 3%. So, okay, bear bad, maraming blue chips o halos lahat yata ng blue chips nag-close ng mapula dito sa market natin. So, nag-drop kasi tayo ng negative 1.63%. So, malaki din yan kahit paano. Pero kumpara sa futures, kung nakita niyo na yung futures ng US market, grabe mga 3%, 4% yata yung drop ng index naman nila. So nagkaroon tayo ng net foreign sale 101.1 million. So buti na lang, medyo sagad na rin yung foreigner sa market natin. So hindi na, hopefully hindi na masyadong mag-erode pa yung index natin. Pero nakanganib na magkaroon siya ng breakdown sa sa lower high dito sa 6,100 level natin. So close tayo 6,145.73. So dahil dyan, yung mga post ko ulit, kung napasin nyo sa Twitter, yung gold prices na naman, to umakyat pa rin siya hanggang sa ngayon. Kaya nga pati itong CAPX, di ba? Alam ko ex-date niya ngayon. So nag-drop siya ng umaga and then saka siya bumawi, nag-close siya ng medyo malakas. So ganun yung labanan ngayon dito sa stocks natin, mga mining stocks at saka yung mga penny stocks na lang yung bumubuhay sa mga traders natin sa ngayon. Kaya lang, ang lalaki naman ng galaw nila. Okay? So, tingnan na lang natin kung ano nangyari dito sa mga nasa listahan natin. So, nauna si APX. Ayan, so nanguna siya dito sa trending stocks. Na listahan natin si Instagrams, hindi pa rin siya gumagana. Pero end of the day, nag-update siya ng mga data niya. Okay. So, nag-up siya ng 4.91%. Ayan. So, hindi natin kalimutan siya kung kailan natin bibitawan to. Meron siyang 4.47 million net foreign buy. Okay? Plus dividendo, panalo si So 3% yung dividends plus 4.9. So for the days trading, yung mga nagabol ng dividends, meron silang halos 8%. Okay? So PHR, ito, nag-up siya ng 10%. So kahapon, halos mag-ceiling. At 40%, di ba yung galaw niya? So dinagdagan niya ng another 10%. So meron siya 298K net foreign sell. Okay? Tapos sa ibang stocks na hindi nakahabol last time, so ayan na, si OGP, nag-up siya ng 2.14%, pero kanina umabot yata to ng 5% o 4% yung peak niya. Nakita mo yung kandila niya. Medyo nagano siya, inverted doji. Pero anyway, verde pa rin naman siya. And then, meron siyang 7.27 million na net foreign buy dito sa market natin. Tapos si Apollo, ayan, may nababasa ulit ako nagpo-post sa MB Siphon 1. So nag-up siya ng 9.3%. So significant yung galaw niya kasi meron din siyang volume kahit pa paano. Silipin natin. So meron siyang 79.9K net foreign buy. Tapos si ABA, ayan, yung mga laglag natin stocks, another 7.94%, pero net foreign sale siya, 14.9 million net foreign sale. And then si Web, parang may balita si Araneta, di ba? So meron siyang hawak dito sa Web. So yung bagong
pasugalan. Ayan. So may na-post ako galing kay dito kay bilyonaryo. Ayan. So nag-up siya ngayon 1.91% lang naman. And meron siyang 1.22 million net foreign buy. Okay? So blue chips, wala muna siguro for the coming few days habang nag-stabilize yung tariffs sa US market. So dito muna tayo sa mga penny stocks magtitingin ng mga galawan or most likely sila yung magiging trending sa mga trending stocks natin. Okay? So, ayan, disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po. Ayan, pangit na naman yung itsura ng market natin. And then, follow mo na lang po ako dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel para updated ka pa rin. Regardless kung maganda or pangit yung market natin. Subscribe ka lang para updated ka and kung gusto mo join ka dito sa trading group natin. Okay? So, doon sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. Check mo na lang yung daily uploaded videos natin. Mahina naman yung mga views natin. Mga company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, fundamentals, yung mga risk management natin, and basic learning sa market. Ayan, so PSE, stock market studies naman. Okay? So sa crypto, follow mo na lang ako dito sa ating Palabra Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games or cryptos. Ayan, paminsan-minsan may nare-review tayo ng mga nagpa-preview sa atin na mga tokens yan na bago or mga ito si wallet, si AIX yung na-review natin nung isang araw naman. Okay? So sa mga hindi pa nakasubscribe or nakafollow, follow mo lang ako dito sa ating Palaboy Trader na Facebook account or dito sa Facebook page. Kung ayaw mo dun sa YouTube, ayan dito para updated ka. And then sa Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, tapos sa Twitter, yung mga retweets natin during the trading day. Ayan o, PhilWeb at saka si OKBet. So ito, si XBet, ano ba yun? XBet yung lagi ko na nakikita na nagkakaroon ng mga ads sa channel ko. Ayan. So nadoble ko yata itong kay Greggy Araneta. So ando repost natin yung isa. And tignan natin yung summary. Wala pa yata yung summary, no? Wala pa akong nakita kay Philippine Stock Exchange. Puntahan natin siya. Baka meron na siyang summary. PhilWeb yung loss niya. Okay. Wala pa, no? April 2. Okay, wala pa. So, late yung update niya, no? Ni Philippine Stock Exchange natin. So, dito na lang sa summary. Foreign funds sold. Yung summary ng saglit. Yung summary ng mga blue chips. Meron ba dito? Wala din, no? Ay, ito. Okay, na-post na pala natin yan. Okay. So, ito na, tignan na natin. So, ito yung pinakasama rin niya para makita natin yung picture ng mga big caps. So, papasin mo, dalawa lang yung nagberde dito, si Meralco at saka si SEC. So, the rest, laglag na naman po yung mga stocks natin kasi nga, sinusundan natin yung futures ngayon ng US market. So, tariffs nga yung pinaka-issue na naman ng market natin. So, pure gold, negative 4.83%, CNPF, negative 4.34%. Biglang drop si no? CNPF. Ayala Corporation, minus 4.23%, JT Cap, minus 3.6%. Jollibee, nag-drop ulit, minus 3.11%. BPI, minus 3.04%. And the rest is halos lahat is more than 1% yung laglagan. So, tatapat dun sa mga epekto ng tariff sa US markets natin. Okay? So, Asian stocks tumble across the region amid global sell-off. So, Japan's Nikkei falls almost 3%. Ayan. So, alam niyo na, tariffs po yan. So, Greggy Araneta's PhilWeb partners with Okibet to for piece of the online gaming boom. So, di ba nung una ayaw pa niyang aminin. Tapos, ayan, inamin na rin niya. Ayan. So, tignan natin bukas si baka bumalik yung sentiment ni PhilWeb kaya siya nag-trending. So foreign funds sold, BPI, ASEN, SCP, BNL, MI, Jollibee, ABA, AC, Aboitiz, Costco, Aliphil, Rich, FLI, dito ICT, Bloom at saka si Plus. Si Plus natin biglang lumagapak na naman kanina. So foreign funds bought si BDO, China Bank, East West, Metrobank, PNB, Security Bank, PSC, AP, Meralco, Manila Water, SCC, SPNEC, sino pa? AP, Meralco, si Manila Water, SCC, CNPF, GSM, ICIC, AGI, LTG, SM,
A-REITs, Robinson, Globe at saka Citel. So telecom sector remains flat amid cost pressures. Trump's tariffs weighs on Southeast Asia stocks, dragging down Vietnam, Japan, and most Asian indices. Pero nag-bounce yata ng konti yung iba, di ba? Kung papasinin mo, parang nag-bounce yung ibang Asian stocks. So ito yung summary kanina. Banking sectors, PH Bank closed the year with record earnings. And then Trump announces 17, ayan, meron din pala tayo. 17% levy on PH exports to the US. Pero mas marami tayong imports, no, kaysa export. Ang maapekto nito yung mga manufacturing natin, kagaya ni IMI na naman. Announces 10% blanket tariff on all US imports. Okay, matindi to. So, titingnan natin yan. PhilWeb, lost siya ng 599.2. Sino ba yan kasi ito eh? Pero kung si Okay Bet lang, yung news niya, baka marangkada ulit yung si PhilWeb natin. No? So, S&P Futures tumbles 3%. So, ang laki ng drop nila mamaya. Total US tariffs rate on Chinese goods to rise to 54%. Ayos ah. Tapos si new US tariff across Asia Pacific. Ayan, may percentage pala. Nandito pala. So Cambodia, well, laki naman sa Cambodia. 49%. Vietnam. Totoo ba to? US President Trump unveiled sweeping tariffs on dozens trading partners announced April 2. So Philippines is 17% pala tayo, no? Buti pa sa Singapore 10% lang, no? Australia at saka New Zealand, ayan, bababa na naman yung piso natin nito. Pero bakit naman sa Myanmar, Sri Lanka, di ba? So mahirap din ng mga bansa to eh, pero tingnan mo, 44%. China is 34%. Kasi karamihan ng mga goods, yung mga, halimbawa sa Cambodia, kung nakakapanood kayo ng mga documentary, dito ginagawa yung mga yung sa Bangladesh ba yan? Yung mga Nike, yung mga ganon, yung mga sikat na brand, tsaka mga damit. Alam ko Bangladesh at saka Cambodia yun eh. So kaya niya siguro nilagyan ng malaking tariffs to. Kasi nandito yung manufacturing. Kawawa yung nito. Tingnan natin yung epekto niya, malaki epekto sa economy ng mga bansa natin yan. Okay? So in 2024, the Philippine top exports to the US were electronic. So tingnan natin si Ionics na naman yan, IMI, followed by ignition wiring sets and other wiring sets used in vehicles, aircrafts, and chips. So aircraft sa Baguio, si Moog, di ba, nandun siya. So sino pa? O pati yung mga sikat na semicon, di ba? Sina TI, sina Analog, sino pa? Yung mga sikat na manufacturing dyan. So, okay, matindi pala to. So, mga stocks din natin. So, GDP growth to 5.7% from 5.6%. ICT tariffs may lead to higher shipping costs. Ayan, Amazon said to make bid to buy TikTok in the US. So, siguro compatible to kay Amazon kasi isa na yata sa pinakamalakas sa magbenta sa TikTok Shop, di ba? So na natatakpan to si Amazon kaya siguro siyang bilhin din si TikTok. After President Trump announced reciprocal tariffs, Asian stocks linked to US trade fell. Ayan. So anyway, yan talaga yung project niya. Tesla climb after the president top spokeswoman later posted in X that Musk will depart from public service when his work at Dodge is complete. Kung na-complete niya. Okay, tapos sa RCB, prepares redemption. Ano yung mga balita? Ano ba meron? Ayala Corporation and Mitsubishi sign investment agreement. PHA clarify it failed to attempt to appoint a new auditor due to lack of quorum and refutes allegations from ex-CEO who faces estafa charges. Ayan. So, tignan natin yan na auditor yan ha. Matindi yan. Pag hindi natuloy yung audit niyan, alam mo na. Meralco, Manila Electric Company and Power said that its power supply deal with Toyota is in Philippines. As electricity provider, FDC confirms accuracy of news in 24 billion capex. Megawide is aiming to complete the first quarter 2026 of Block 2 construction sa Cebu. Ayala Land received SEC approval for articles and plan of merger to acquire 29, dami naman yan, 29 corporations. RCB will buy back $300 million in bonds to optimize its capital structure. Okay? So yun yung mga balita.
Reco ni Philstock si Robinson, LAN 12 pesos daw. Tesla deliveries yan. Ito yung ano, yung map nung ano QQQ. Ayan, so puro pula. Okay, tapos Dennis Oy Casino may be on life support. Ano ba meron dito? But his listed PH Resort Group just reminded everyone is far from dead kasi nga nag-bounce ng halos 50% kahapon. So Ayala, Seals, Gcash investment deal, Secret posted a slight earning increase, share buyback Ali and Costco, share buyback si Ali, sino pa? US stocks futures plunge as Trump announces massive tariffs on China, Taiwan, pati si Taiwan, no, na ally niya, Japan at saka si Europe. Okay? So, tapos si gold nga, yun nga. Kaya malakas malakas talaga yung mga mining stocks natin, no. All-time high, di ba? 3190 na si gold. So, pero nung closing nila kagabi, okay naman siya. Pero kasi ito yung announcement na official na announcement, di ba nakita natin, 17% yung tariff sa Philippine markets natin. Okay? So, ayan. So, guys, yung ating Patreon channel ulit. So, ka-umpisa natin for the month. Yung mga gusto ng guide is sali lang po kayo dito. Ayan. So, medyo mahirap talaga during this time. Pero kung naka-timing ka ng mga mga merong setup last time, lalo na sa mga mga mining stocks, di ba? So, dire-diretso, ayaw tumigil eh. Yung galawan nila. Okay. So, tingin tayo dito sa market. Very bad yung sentiment natin sa kanya sa ngayon dahil doon sa tariffs. So, nag-drop nga tayo ng 1.63% ay meron tayong 101. Net foreign sales, 61, 45.73. Okay. So, yung galaw natin, nakadepende pa rin dito sa 6,300. Parang hindi ako masyadong inclined dito sa ascending triangle. So, tatanggalin ko na yan. Ida-downgrade natin yung market natin from 6 o 5 o 6,000 level. So, ang pinaka-best case scenario natin dyan sa tariffs na yan is sideways. Ayan. More on the negative side muna tayo until tomorrow siguro. Kasi nga, yung tariffs is hindi pa naman full-blown, di ba? Mag-uumpisa pa lang for this month. So, mararamdaman natin kung ano mga stocks later on yung tatamaan. Ayan. So, yun nga, pinakamauna is yung mga manufacturing stocks. Kaya kung meron kang IMI, Ionix, sino pa ba yung mga related sa mga Certec, di ba? Yung mga nag-export. So, check natin sila kung ano yung mga galaw nila for these coming few days. Okay? Manufacturing kasi yung nag-export madalas. Ayan. Okay, so very bad yung sentiment ng market. So nakita na natin yung mga big caps. So dito tayo sa mga winners. So PHR, okay na una. So medyo nauntog pa nga siya, no? 10%. Si Apollo 9.3%, ba pangalawang araw ng solid yung candle ni Apollo natin. Si ABA, yung mga deads natin stocks, parang binubuhay, oh, laki ng volume, oh. Si ABA is 7.94%. Si APX, team din, no? Kahit may X-date tayo, is umakit pa rin siya, 4.91. Nakapag-partial TP na ako dito sa 5.53. Pero may hawak pa rin ako dito. So, tignan natin ang galawan niya. Pero ano yan, naka-sentiment base na, hindi na sa, tingnan natin, hindi yan technical yung yung galaw na yan. So, meron tayo, sino pa? Yung may volume na lang. Si Web, 1.91. Nag-ano pa siya, nag-undecided candle. Petron, nag-bounce ng konti. Oh. Pa-breakout si Petron. Oh. 1.67. PXP 1.6, FCG, ito drop nung nakaraan 1.39% and Security Bank 0.91. Okay, may dividend si 2% si Security Bank. Okay, so sa mga losers naman, Pure Gold naman pala mataas, no? 4.83%. EI, walang volume. Si CNPF, ito medyo lakas din ng drop ni Nangyari dito kay CNPF natin 16%. Kasama ba yung isda sa ini-imports ni export ni CNPF natin. Laki ng drop Si Plus kasi may to eh. Hindi naman, hindi. Tapos na pala yung dividends niya. So drop din talaga siya. 4.3%. Tapos sino pa? Isa pa. BPI minus 3% yung mga banks natin. Okay? So yun po yung mga galawan sa market natin.
And silip tayo dito sa US market. Ito matindi. Labanan mamaya. Ayan, no? Laki ng drop. Oh. S&P futures minus 3.25%. Dow futures minus 2.57%. And Nasdaq futures is minus 3.65%. Okay? So, kagabi okay yan. Pero, ayan, no? Sa Europe, 2% na. Hopefully, hindi na tayo masyado mag-drop kasi wala namang foreigners sa ano eh, market natin. Ayan. So, Asia, medyo mix siya. Okay? So, crypto, malamang mahina din yung galawan na yan. So, mahina din siya, 83. Ay, nagda-drop na sila. Oh. So, puro drop na. Oh. 6%, 4%, si 9%. Ayan. So, ang dami na, laglagan na. Bitcoin, 83K, Ethereum, 1.79. Si XRP is 2.0. BNB is 597. Okay? So, expect merong mga babagsak na malakas sa US market maya-maya. Ayan, nakakataon mag-trade ngayon dito sa US market natin. Okay, so balik tayo dito and pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin natin si APX. So buti hindi pa natin na masyado na nakaka-pull out dito kay APX natin. Ayan. So alam niyo na po yung pinaka-catalyst natin is normally yung ano natin yung gold prices, global gold prices natin kasi lahat ng mga minerals dahil dun sa tariffs na yun is umakyat nga po siya. Okay, so extended Fibonacci na lang muna ulit yung gagamitin natin kasi parang yun yung sinusundan niya eh. Meron pa naman siya resistance dito, no? Saglit bago yung Fibonacci natin is 6. Ayan, so 6 pesos. Saktoin na natin kasi halos sakto din doon sa sa lugar kung saan meron tayong extended Fibonacci o 5.99 yung sinasabi niya. So 6 pesos nga malamang yung pinaka-peak natin kung hindi pa magkakaroon ng pullback sa siguro hindi pa naman no bukas no Friday. Hopefully hindi bantayan na lang natin kung inverted doji yung galaw nitong si Apex natin. Pero remind ko lang ulit yung mga wala pa. So meron kasi tayong hawak nito. Yung mga wala pang hawak is overbought na po si APX natin. Kailangan yun nga nalilip siya ng sentiment ng yung mga minerals. Ayan. So hanap ulit ako ng bagong support. Ayan, palakihin natin. Hindi ko nalagyan ng support line kanina kasi halos sakto naman yung yung lagay niya. Okay, malalim no, yung support niya 5.25. So dito ko na lang ilalagay sa 5.4 or silip ulit ako dito sa bandang kaliwa. Ayan, so meron siya dito. Sakto. 5.4. Okay? So medyo malaki yung range na nilalagay natin sa kanya kasi nga medyo volatile na yung galaw niya. So, yun nga madalas naman natin sabihin. Kapag overbought na yung stocks, watch out na lang yung mga hindi pa nakasakay sa kanya. So, hopefully meron pa kasi meron tayong hawak na EPX, sabihin natin. So, malakas niya. Medyo parabolic yung start na yung parabolic na galaw niya. Kasi normally, kapag meron tayong dividends na ganito, kapag mahina yung stocks, talagang magda-drop siya after na dividends, diba? Pero kanina, alam ko nag-drop nga din to eh, nung umaga. Hindi ba nag-drop? May konti lang siguro, 9, April 3 ngayon, no? Sabay 9:30. Oh, may konting drop siya. Kita mo ba? May konting shakeout siya. Pero nag-stabilize na siya after bago mag 10 a.m. Kaya umakyat na yung price niya. Ayan. So, okay. Hopefully tuloy-tuloy yung alaga natin pagdating sa trend lines. Yun lang, yung pinaka-support yung kaya niyang i-drawing. Kasi lampas na siya eh. So, medyo parabolic na rin yung galaw niya. Okay? So, 4.91%, then meron siyang 4.47 million net foreign buy. So, hopefully, umabot tayo ng 6 mga ka-EPX. Okay, next, PHR. Ito, hindi ko nasakyan to. Grabe kasi yung galaw niya kapon 42%. Kung nag-Dow G, pwede pa, no? Na-consider natin to. So, kahit na nag 48% kapon and another 10% for today's trading, no? Nag-close tayong 10%, 298K net foreign sell. Bearish pa rin yung no? Yung pinaka-indicator natin kasi ito 50%. So kapag bumalik yun, di ba? 2 times, di ba? Halos 100% siya. So medyo nagkaroon siya ng konting untog dito sa MA9. So lumalabas, kung meron siyang pagkauntog dyan, possible ito yung sinusundan niya na trading range, no? Ayan. So ganyan na lang drawing natin sa kanya.
So, hindi pa siya reversal hindi pa reversal. O, nag-start na siya mag-reverse, pero hindi pa fully reverse. Kasi medyo nauntog-untog pa tayo dito sa, sa MA20 at saka MA9. So, maliban na lang kung merong balita, meron pa tayong balita, kung meron siyang, meron siyang buyer na. So, yun talaga magpupush ng price action natin. Pero isa lang ang mapapansin mo sa kanya ngayon, di ba nung nagkabentahan dito, kung kukumpara mo yung volume niya dito sa drawing, sa volume bar dito sa bandang baba, sobrang laki naman yata ng volume niya ngayon. So, lalo na ngayon, 25 million yung trading volume. So, buhay pa si si PHR natin. Okay? So, puli para makabawi na siya. Next, OGP. So, same sentiment sa gold prices. Napag-usapan ba natin to kahapon? Ayan, medyo nakakalimutan ko yung natin. Mga trade, nagtitrending na stocks. Ayan. So, anyway, parang bearish naman yung yung candle natin sa kanya. Sinagad-sagad niya kasi, no? Okay. Pero malaki, malaki nga din yung traded volume niya. Nasa 22 million siya. Tapos meron pang 7.27 million net foreign buy. So 2% lang siya kasi nga nag-Dow G. So nag-gap up and then umabot siya ng halos 5%. Baka pullback to bukas kasi sobrang bearish eh. Parang profit taking candle na to eh. Marami yata nakaipon dito, no? Mga 8% pa lang naman. Plus meron siyang dividends kasi na 3%. Okay, so personally, kapag ganito yung nakita ko sa kanya, nag-expect ako ng na retest sa support. Pero overall picture, so hopefully, maging ganyan yung itsura ni Oceana Gold natin. Hanggat siguro naman, hindi natatapos yung optimistic na view sa mga minerals, gold prices, pwede rin siguro makabawi siya kahit papano. Ayan. So, yun nga lang kasi medyo pinilit siguro kanina na packetin and then suddenly nag-profit taking naman yung karamihan. Okay? So bullish pa rin naman kahit ganyan. Kaya lang in-expect ko magkakaroon siya ng correction for tomorrow's trading. Okay? Next, Apollo. So pangalawang bar na pala to na na medyo nagre-recover siya. Bubuhay na naman yata to, no? Kasi may mga post na naman about sa MB Siphon 1 at saka MB Siphon 1 na parang may mga repairs na ginagawa. So nagbabalita na siya ngayon. Okay. So nagkaroon kasi siya ng kaunting breakout breakout na pala dito sa M820. Ayan. So good sign. Kahit pa paano, di ba si dito hindi siya makalampas sa M820 natin. Bakit ba siya ngayon? Silip natin si dito Kasi nag triple bottom last time eh. Untog din pala si dito natin. Okay, so balik tayo dito kay Apollo. So, okay. So, ang intindi ko na lang dito is kasama sa sentiment natin ngayon, bukod dun sa mga gold prices, mga mining stocks is yung mga penny stocks natin. Kasi mahina yung market. 9.3%, 79K net foreign buy. So, ang pinakamalapit na resistance, so may konting gap siya dito, no? So, dito na lang, 0.0053. Okay? So, good sign kahit paano kasi meron siyang two solid candles. Next, sa mga medyo mahina, si ABA, medyo nauntog siya, no? Okay. Pero good sign good sign kasi may volume na siya, 21 million yung niya, nag-shake hands. So 7.94% net foreign sell, kaya lang net foreign sell ng 14.9 million. Ayan, sayang. Merong nambubuhos eh. Sino kayang broker to? Okay. So lagay ko na muna resistance is 0.38 and then kung susundan mo, ang pinaka-dynamic resistance natin yung nagmo-move is yung MA20. Ayan. So kung gusto mo ng guide, eto siguro. Yan. Okay? Pero good sign, may volume siya kahit papaano. Kahit na siguro net foreign sell to, tinutulak pa rin naman yung yung price action. Pero yun nga, nasa bearish pa rin siya. Bearish sentiment. Ayan. Hopefully makalampas na rin siya. Hindi pa siguro bukas no dito sa RSI 50. Baka next week pa makita natin. And then lastly si PhilWeb. Saglit nga. Ano ba yung sabi doon sa sa Twitter natin? Ayan. Greggy Araneta's PhilWeb partners with OkBet for piece of the online gaming boom. Ayan. So ito na, natuloy na rin pala eh. So sabi pa nung una ayaw pa, 'di ba? Kasi kaya na pullback, 'di ba?
nag-pullback to na malakas. Ayan. Itutuloy din naman pala. Ayan. So, hindi ko tatanggalin muna yung 2.9 o 3 pesos na resistance area natin kasi may gap eh. Tingin natin is okay pa rin naman. Yung candle is nag-drop lang siya kasi ang laki kasi ng ano niya eh, ang laki ng loss. 734%. So, kung wala siguro yan, baka pumitik siya kasi meron siyang catalyst eh. So, nag-up lang siya ngayon 1.91% and 1.22 million net foreign buy. Okay? So, nasa bullish side pa rin yung RSI level natin. So, yun na lang muna yung ating review. Ayan. So, medyo taob pa rin yung mga blue chips. Expect na lang sideways to siguro pullback, no? Pullback pa rin yung mga big caps natin until hindi nagsusubside tong malakas na sell-off dito sa US stocks natin. Okay? So, Donald Trump kasi, ayan. So, sabi niya, gusto niya yung stocks pero ayan, mas gusto niya yung trabaho sa US kaya niya pinipuwersa yung mga tariffs na yan. Okay? So yun na lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palamid Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang. May pasundot-sundot tayo mga vlogs. And Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Meron pa tayong trading day bukas.